Sakaling ikaw to. Yung nanonood ka sa social media, narinig mo yung mga tao, pag-manifest sila ng bahay, ng sasakyan, ng mga businesses, ng perfect partner. And then ikaw, yata ng technique na makita mo ginawa mo. Lahat na ng effort ginawa mo para maging successful ka. Bumili ka pa ng mga charms, nagbayad ka pa ng courses online, nagbayad ka pa ng mga tarot card readings. Lahat-lahat ginawa mo na. Pero di ka pa rin umaasenso hanggang ngayon. Minsan mapapaisip ka kung totoo ba yung sinasabi nila or sadyang malas ka lang. Kasi ginagalingan mo naman. Sinisipagan mo naman bago mo nga yung sarili mo eh. Babasa ng books, baka nag-workout ka, gawa mo yung mga bagay para ma-develop yung sarili mo. Kasi sabi nila, kailangan daw i-develop yung sarili para maging successful. Pero hanggang ngayon, all these years, magkakatim ka ng konting success tapos wala na naman. Kumbaga sobrang layo pa nung dream life mo talaga doon sa nangyayari ngayon sa buhay mo. There's a way para ma-manifest mo yung mga bagay na gusto mo nang hindi gumagamit ng mga complicated techniques or di mo kailangang mag-spend ng money para sa mga pampaswerte. So stay with me on this. Ang sikreto daw ng manifestation, you become that version of you na gusto mo. Madalas silang sinasabi to ng mga coaches online and even mga gurus. Ang hirap, no? Especially kapag mahirap ka ngayon, 'di ba? Yung halos wala kang kinikita, wala kang makain halos. Tapos magja-jump ka from that situation, tapos jump ka sa okay, i-assume mo na, 'di ba? Be delusional na mayaman na ako. Nung nag-start ako sa journey na to, yun din yung dilemma ko. Ano ko gagawin yun? Paano ko i-assume yung ganong version? Ang hirap naman, 'di ba? Kasi minsan nag-visualize ako and then afterwards, sasampalin ako ng katotohanan pagkatapos, 'di ba? Na in real life, in physical reality, wala pa din naman talaga yung gusto kong mangyari. Ngayon, kikwento ko yung isa sa mga sikreto ng manifestation. Effective talaga to based on my experience. For example, ngayon ang kinikita mo lang is 10,000 or 15,000 per month. Pero gusto mong kumita ng 1 million per month. Okay, kailangan maging clear sa'yo. Bakit gusto mo yung pera? Okay, kung pera ba talaga yung gusto mo, yung desire mo? Kasi baka hindi naman. Yung desire mo is time freedom or love life or gusto mo ng recognition, fame. So, it's up to you. But you have to be clear on what you want. So, kailangan maging klaro sa'yo yan. Example natin yung 1 million. Anyway, okay din naman kung 1 million yung gusto mo talaga kasi nga yung dream life na nai-imagine mo, it involves luxury and being comfortable na syempre mabibili yun ng pera. Paano mo mabibridge yung gap between earning 10,000 and then earning 1 million pesos? Kasi automatically, nung sinabi ko yan dito sa video na to, for sure, yung isip mo, sinabi niya kagad sa'yo na, wow, imposible yan. Diba? Hindi totoo yan. Maybe 40,000 per month na lang or maybe 50,000 per month na lang. Minsan, ina-adjust natin yung goal kasi feeling natin yung gusto natin talaga is impossible or hindi tayo deserving. So, paano natin isa-solve yan? So, once na alam mo na yung desire mo, for example, money, immerse yourself afterwards. Ano yung immersion na tinatawag ko is visualization and imagination. Itong exercise na to, dati hindi talaga ako naniniwala dito and it feels weird for me to visualize something. Pero it works. Diba? Sabi ko nga, wala namang mawawala sa akin kasi libre namang mag-visualize, wala namang bayad. At wala rin namang ibang makakakita sa akin kasi ako lang naman yung nakakabasa ng mind ko. So, why not itry ko siya? When you're doing visualization, you're giving your mind a taste of what can happen to you. Kumbaga, napaparanas mo sa sarili mo yung version na yun na gusto mo. Ano yung feeling kapag kumikita ka na ng 1 million kada buwan? Ano yung feeling kapag sikat ka na? Or ano yung feeling kapag happy ka na? Hindi ka na depressed, hindi ka na stress? Diba? Ano yung feeling ng life na yun na nakuha mo na yung gusto mo? Ang mga bagay na pwede mong i-imagine or i-visualize. Gaano katagal? Well,
as long as you can. Okay, depende sa'yo yan. But usually, 5 to 10 minutes of scenario, okay na yon per day. Immerse yourself. And aside from that, syempre, kung kaya mo makapanood ng mga videos aligning to your goals. For example, kung money man yan, 'di ba? Syempre, you will open up your self into other opportunities. So, instantly, magkakaroon ka ng urge to watch business videos, finance videos, how to manage money, how to put up a business and all that. Kumbaga, magkakaroon ka ng interest sa mga bagay na yan. Ang next na masuggest ko, you should look at your goal as small. I would always look at my goal as easy. Kumbaga, meron ako mga affirmations na I just manifest easy. Money comes easily for me. Kumbaga, tinadagdagan ko ng word na easy. Kasi it makes the goal small and achievable for me. Kahit na sobrang laki niya or sobrang nakakalula siya. Kapag yung isang bagay, parang sinabi mong easy lang yan sa akin, 'di ba? Pero parang kahit deep inside, kinakabahan ka or natatakot ka na gawin yung isang bagay na yun. Kapag sinabi ko sa sarili ko na easy lang yan sa akin, 'di ba? It gives me that extra confidence to actually do it. Ngayon, aside from that, ang reason nito is kailangan maging mas malaki ka kaysa dun sa goal mo. Kasi the reason kaya ka excited na excited dyan or feeling mo, wow, 'di ba? Grabe yung ecstatic talaga yung feeling mo pag iniisip mo pa lang na what if makuha ko tong sasakyan na to, what if makuha ko tong million na to or yung house na to, 'di ba? Grabe yung feeling mo. It's because you are looking at that goal na mas malaki siya sa'yo. Okay? So, ang masasuggest ko is tingnan mo yung goal na yan as something small or just natural. Okay? Kumbaga, hindi yan something na magic pill na tipong kapag nakuha mo yung bagay na yan, magiging masaya ka. It's not how you think it is. The more na titingnan mo yung bagay na yan as natural lang, the faster that you can get it. You know why? Kapag i-observe mo yung mga mayayaman, yung 1,000,000, yung kalahating milyon, parang normal lang talaga sa kanila yan because they are getting it all the time. 'Di ba? Kumbaga, lagi na nilang nakukuha yan eh. For example, ikaw, ano yung tingin mo sa 5 pesos or 10 pesos? 'Di ba? It's normal. Or anong tingin mo sa 500 or 1,000? Maybe nung time na hindi ka pa kumikita ng 500 a day, 1,000 a day, or 1,000 an hour, iba yung tingin mo sa 500, iba yung tingin mo sa 1,000. Diba? So, same goes with the 1 million peso na goal mo. Kung hanggang ngayon, tinitingin mo pa rin siya as, grabe, sobrang laki, sobrang layo, it's impossible for you, then guess what, hindi mo siya talaga makukuha. Kung makuha mo man siya, mawawala din siya sa'yo. Kasi yung mindset mo, hindi pa siya naka-align dun sa goal mo. So now, paano mo mabibridge yung gap na magiging natural na sa'yo yung goal mo? That exercise is finding evidence. Kumbaga, sa akin, ang napansin ko kasi, automatically, nung nag-set ako ng intention, okay, ito yung goal ko, and then I immerse myself, like, I open myself to the possibility na, okay, pwedeng makuha ko nga siya. Okay. Pero, sa umpisa, malayo pa to eh. Pero the more na iniisip mo or ino-open mo yung sarili mo sa possibility, the more na bibigyan ka ng universe ng evidence na it's possible for you. For example, what if yung kapitbahay mo nanalo bigla sa loto ng 5 million? So, immediately, yung utak mo, iisipin niya, ay, kapitbahay ko lang yun. So, it's also possible for me. Diba? So, ganun kasi yung utak natin eh. Na pag meron tayong na-mirror na tao, for example, nurse ka, nakita mo yung isang nurse, kumikita siya ng 100,000 per month. Ikaw, 30,000 lang. Immediately, maiisip mo na, ay, baka nga
possible siya sa akin, di ba? So, that's the same as when you're approaching your goals. Hayaan mo na bigyan ka or i-acknowledge mo yung mga bagay-bagay na maging beneficial for you. Kahit na mukhang ang malas nung nangyari sa'yo, for example, nawalan ka ng trabaho, and then you're manifesting money, yung circumstance na yun, then nakadepende pa rin sa'yo kung paano mo siya titingnan. Kung titingnan mo ba siya na grabe ang malas ko talaga, or titingnan mo siya na maybe ito yung way ni Lord para maibigay sa akin yung mas magandang opportunity that would get me to my goal. Keep in mind na hindi babagsak yung 1,000,000 mula sa langit papunta sa'yo. Mababaliw ka pag ganyan binigay ni Lord yung mga gusto mong makuha. It will come naturally to you. Ibibigay niya yan sa'yo in such a way na natural at katanggap-tanggap para sa'yo. So, it can, yung 1,000,000 mo per month can be from a business, it can be from your career, it can be from any other opportunity na pwedeng dumaan sa'yo once na naging open ka sa opportunity. Example, yung mga may sakit, okay, napanood ko to kay Joe Dispenza na yung may cancer, kapag narinig niya na yung isang mayroong the same cancer din sa kanya ay gumaling, immediately, yung progress nung cancer patient na yun is bumibilis din. Kumbaga, gumagaling din sila ng mas mabilis. Kahit wala namang naging iba sa routine niya or sa mga medication niya, just having that evidence na hope, kumbaga, na, uy, possible din pala siya sa akin. Kasi inopen mo lang yung mind mo sa possibility na yun. Literally can change your life. So, that's how it works. Make your goals smaller than you. Do not put them on the pedestal para ma-manifest mo talaga yung buhay na gusto mo. Enjoy the present moment. Kumbaga, hayaan mo na siya. Like, spend 5 to 10 minutes a day visualizing your dream, immersing yourself to the possibility. And then afterwards, focus ka na kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Look out for those small things or even big things na makakapag-support ng claim mo. So, doon mo madedevelop yung faith. Doon magkakaroon ng mataas na conviction lalo. Lalakas lalo yung faith mo if you are looking out for evidences to support your claim. Kasi nga, wala eh. We are programmed to have evidences, diba? Masaya kung talagang, 100%, you can have faith. Well, if it's you, then congratulations. But yeah, majority of my clients, this is how their mind works. So that's why I'm making this video just to help you out, and I wish merong nagsabi nito sa akin before. So that's why I'm making this video, and if this helps you, like, subscribe, and share it to your friends or family members, and follow me for more.